Ang pag-uusapan natin ngayon is yung tinatawag natin na ternary operator. So, it's a short method ng if-else natin. So, ginagamit siya to in a simple na mga condition lamang. So, ngayon, ang unang gagawin natin is we will declare yung scanner natin and yung magiging pangalan ng scanner natin ay input. Then, after that, equal lang natin siya sa new scanner natin. And then, again, yung dati lang, system dot in. Then, after nyan, semicolon, tapos lalagay lang natin yung import dito, scanner, java dot util dot scanner, semicolon. Yan. So, dito, meron na tayong scanner. And then, next, gagawa naman tayo ng user input para sa enter your grade natin. Kasi yun yung doon natin ibe-base yung ternary operator natin. So, ang unang gagawin ay system.out.print. Then, lalagay natin dito, enter your grade. Then, semicolon. Tapos, gagamit tayo ng variable para i-contain yung magiging user input natin. So, int grade. Then, equal natin siya sa input. Since integer ang gamit natin, so next int yung gagamitin natin dito. Then semicolon. Now, dito na natin gagawin yung ternary operator natin. So, ang ternary operator, it's a combination of question mark and colon. So, it's a symbolism na rin ng ating if-else dito. So, ang gagawin natin, una yung data type, then ilalagay natin yung variable natin na result. Ito kasi yung mag-hold sa ternary operator natin. Sa magiging result ng ternary operator. So, string kasi ang ipapakita natin pass and failed. So, equal lang natin siya. Then, ang gagawin natin, ito yung magiging condition natin. So, ang grade dapat ay greater than equal siya sa 75. Now, if ang grade natin greater than equal ba siya sa 75, ang unang condition natin, gagamit tayo ng question mark. So, since string ang gamit natin, gagamit tayo ng double quotation and then pass. Then after nyan, ang magiging else natin or yung magiging last resort natin, yung last condition, gagamit tayo ng colon. And then, quotation kasi string. And then, after that, ang gagawin natin, isusulat natin dito yung failed. Then, semicolon. So, ito ngayon yung ternary operator natin. So, kapag nakakita kayo ng question mark with colon sa mga programs, ang ibig sabihin yan, gumagamit sila ng ternary operator. Now, again, ito yung magiging condition mo. Ito naman yung magiging result ng condition natin. So, yung question mark will be yung first condition. Pass yan kung na-meet natin yung condition. And kapag hindi naman natin na-meet, pupunta tayo sa colon. And ito na yung failed natin. So, yan yung tinatawag natin na ternary operator. Now, after nyan, kasi i-check natin kung pass ba siya or hindi. So, gagamit tayo ng system.out dito. Then, after that, ang gagawin natin ay aalisin natin tong enter. And then, after ng quotation natin, maglalagay ka ng plus and then tatawagin mo yung variable na grade para ipakita yung grade. Next naman, ang papakita natin dito will be yung result natin. So, kukunin natin dito yung variable na result. Okay? So, kapag niran natin siya ngayon, yan. So, tatanungin niya tayo na mag-enter ng grade. So, again, ang condition natin, if ang grade ay greater than or equal siya sa 75, pass yun. Pag hindi, failed. So, lagay natin yung 60. So, hindi natin na-meet yung condition dito kasi greater than equal to 75 dapat. Pero 60 lang. So, ang magiging grade natin ay 60 at ang result natin ay failed. So, magkadikit sila. So, pangit siyang tingnan. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng print ln dito for new line natin yan. Then, lagay natin ulit 60.
So, mapapansin niyo hindi na sila magkadikit ngayon. So, yung grade natin will be 60. So, eto yan. And then, yung result natin will be failed. So, eto yan. Okay, so try naman natin if 75 ang grade niya, kung ano yung magiging result. So, magiging result ay pass. Bakit? Condition mo kasi ay greater than or equal siya sa 75. So, starting with 75 pataas, yun yung magiging answer natin will be yung pass. So, yun yung tinatawag natin na ternary operator.